kapulungan ng Kongreso, diyan po sa may Kamara de Representantes. Kasama ho natin ang isa po sa mga miyembro ng prosecution team ng Kamara de Representantes para ho dito sa magiging impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, si Congressman Joel Chua ng Manila 3rd District o ikatlong distrito ho ng Manila. Magandang gabi po sa inyo, Kong, at welcome sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Victor. And thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. Isa po sa mga nais ho naming maitanong ho sa inyo, ano, yung pong update dun po sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sinimulan na rin ho ba ng Kamara yung pong mga paghahanda? Ano po yung mga paghahanda po sa ngayon ng prosecution? Kong? Nung Lunes po, nag-submit na po ng kanilang answer ang ating Vice Presidente at kami naman po ay binibigyan ng 5 araw para ito po ay sagutin sa pamamagitan po ng reply. So meron po kami hanggang Lunes na maisumite ang amin naman pong reply sa sagot po ng ating Vice President. And by then, ano, makiki-update ho kami kung ano po yung magiging reply ho natin dito. I understand na binubuo pa po natin, ano, yung po mga kataga para ho dito. Pero anyway, doon ho sa panig ho ng prosecution, nakapag-comply na ho bang prosecution panel para ho dun sa hinihingi ho ng Senado na certification para ho doon sa rules kaugnay po ng 1-year ban sa paghahain po ng impeachment complaint laban kay VP Sara? Hapon po, kami po ay nag-submit ng aming submission. Ito po ay para po sa compliance po sa hinihingi po ng impeachment court kung saan kami po ay nire-require nila na mag-submit ng certification in a form of resolution para po dito sa 1-year ban rule. At kahapon po, i-comply na po namin yon at in-attach po namin dito yung resolution na ipinasa po ng 19th Congress na sinecertify po na wala pong violation dito po sa 1-year ban rule base po sa ating saligang batas at base rin po sa rules ng Isa po sa mga tinatanong din po ng Senado, ano, noong ibinalik po nila yung impeachment article sa inyo, yun pong kung desidido pa ba yung mga magiging bahagi ng 20th Congress na isulong yung impeachment complaint laban kay VP Sara. Kasama din ho ba ito dun sa mga sinagot ho ninyo? yung nagpasa po ng resolution ay 19th Congress kaya hindi naman po na masasagot ng 19th Congress kung ano po ang magiging pasya ng 20th Congress. Subalit kami po ay naniniwala po at base po ito sa naging pronouncement ng dati pong Senate President na si Senator Juan Ponce Enrile na yung ginagawa ng Kongreso or ng Kamara alinsunod po sa pagpapasa ng impeachment complaint, meron pong semblance of regularity or legality. So, kaya po kami po ay nagtataka kung bakit ito po ay tinatanong pa. Kung Chua, sa part ko naman po, gusto ko lamang itanong, no? Sabi ho kasi ng ilang mga senador, hindi naman daw ho obligado yung House panel na lahat ng issue na binabanggit ng kampo nitong si VP Sara ay sasagutin. Ano po ang take nyo dito, Kung Chua? Kami naman po kung ano po yung mga sa tingin namin na kailangan po sagutin, ito po ay sinasagot namin. So, at lahat naman po ng mga sagot na ginagawa po namin in a legal process ay naayon po sa impeachment rule. Kumusta naman ho itong issue ng House leadership? May mga bagong pangalan po bang lumilitaw ngayon maliban ho kay House Speaker Martin Romualdez, Kong? Wala naman po kung nalalaman na may iba pong naghahangad. Bagamat ang 287 na kongresista ay nag-signify na ng kanilang suporta sa leadership o pamumuno po ng ating Speaker Martin Romualdez. At dito po sa 287, 284 po doon ay pumirma ng support at yung 4 po sa pamamagitan po ng kanilang verbal. Sa iba pa hong usapin na Kong Chua, no? Marami po kasi nangihinayang sa hindi ho na isabatas po itong wage hike bill nitong 19th Congress. Kasama po ba ito sa inyong priority sa pagpasok ho ng 20th Congress? At ano pa po ang mga nakikita nyong timely
na maisa sa batas natin ho sa pagsisimula ng bagong Kongreso, Kong Chua? Lahat naman po, pero ito nga pong kasi ngayon po nakita naman po natin marami pong mga pagbabago po, bugso po nito pong giyera na nangyayari po sa Iran. Kaya siguro dapat ang Kongreso po ay magpasa po ng mga batas na maproteksyonan po yung pagtataas po ng mga commodity at kagaya nga po niya, nagkakaroon po agad ng epekto itong giyera sa pagtaas ng mga langis. Kaya sana po yun po yung mabigyan po namin ng priority. Okay. Kung maraming salamat hanggang sa mga susunod na kayo po namin makausap sa Bombo Radio Philippines by Monday, baka pwede ho namin kayo makausap humuli kapag ka naisumite na ho ng prosecution panel yung pong inyong kasagutan doon sa naunang tugon po ni VP Sara. Maraming salamat Kong, ingat po kayo. Si Congressman Joel Chua ang kinatawan po ng ikatlong distrito ng Manila, mga kabombo.